heto na po, no? Pag-usapan natin kung pinabuksan ni Bongbong Marcos itong tax filing dito ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, no? Seryoso na talaga si Bongbong Marcos na ididihado niya si VP Sara dito sa impeachment kasi po natataranta na sila sa magiging mangyari sa 2028. Yan ang katotohanan. Atin po niyang himay-himayin through this reaction video dito ni Attorney Harry Roque, kung saan pinag-usapan niya dito itong BIR tax ni VP Sara at ang bank records ni VP Sara. Tama lang ba na ang isang Pangulo ng Pilipinas, siya pa yung unang nagpapabukas dito sa mga bank records ni VP Sara? Kung kayatang sablay. Di ba? Sablay. Kasi siya lang ang may karapatan niya na gagawin yan. No? Hindi naman yan bubuksan ng BIR at itong mga bank records na ito kung hindi utos ng Pangulo. Kasi siya yung pinakalas dyan eh. Okay? Yan ang point dyan. Pero ang tanong, nung panahon na si Leni Robredo ay pinapapa-impeach ng House of Representatives, hinaharangan yan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi ayaw niyang pamumulitika. Ayaw niya na huminto si Leni Robredo sa kakikriticize kay Duterte kasi demokrasya eh. Pero itong bangag na ito, ibang-iba. Ibang-iba talaga. Ayaw magpa-criticize. Yung komentaryo niya dito sa ginawa ni BBM kay VP Sara dyan sa tax records. Anyway, ano pag-uusapan natin ngayon? Well, balita po kahapon na ang bangag, binigyan na po ng otoridad ang BIR para isapubliko ang mga tax filings ni VP Sara. Itong mga tax filings po ito ay minsan hindi nabuksan. Kaya nga po nakapagtataka. Paano nila nalalaman na yung mga tax filings na yan ay magpapatunay na guilty ng graft and corruption si Inday Sara Duterte? Doon nga sa Kamara de Representante, maski ang House Committee of Injustice, bumoto para magbuksan. Kasi nga po, malinaw sa batas na hindi po pwedeng mabuksan, maisapubliko ang mga tax filings ng among others, walang otoridad ang presidente. Pero balikan natin yung aking slide presentation. No? Noong issue ay kung po pwede bang mabuksan nga. No? Now, tignan ninyo na meron lang isang pagkakataon na po pwedeng mabuksan nga ang tax filings. At ano yan? After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon order of the President of the Philippines under rules and regulations prescribed by the Secretary of Finance upon recommendation of the Commissioner of Internal Revenue. So walang kaduda-duda na mayroong kapasidad itong presidente na bangag na i-authorize ang sasapubliko ng tax filings. Pero tingnan ninyo, babalik ako ulit yung slide ha. After assessment. Ano ba yung sinasabi na after assessment? Ang after assessment, kapag ikaw ay nag-file, sinasabi ng BIR na mali ang dineklara mong income at therefore mali ang iyong binayarang tax. So, ang tanong, hindi issue ang kapasidad or authority ng presidente na isapubliko ang tax filing ng kahit sinong tax filer. Ang issue, meron bang assessment na ginawa sa mag-asawang Mans and Sara Duterte? Sa tingin ko, wala. Pero malinaw ang batas. So, ayan, no? After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon the order of the President of the Philippines. So anong assessment ang pinag-uusapan nila? As far as I'm concerned, kung meron mang assessment, ongoing pa yon. Dahil meron namang proseso yan. Hindi naman yan mabilisan na palibasa, in-assess ka ng BIR, yun na yun. Pwede mo pang i-dispute yan. So sa akin, yung confidentiality ng tax filings is absolute. Ang only instance na pwede mabuksan kapag merong otoridad na binigay ang presidente, pero ang presidente pwede lang magbigay ng otoridad matapos ang isang assessment na wala namang kahit anong assessment laban kay VP Sara at ang kanyang asawa. So siyempre, ang conclusion natin, dahil wala namang assessment, wala pa rin bisa yung ginawa ng presidente na magbigay ng otoridad para buksan ang mga tax filings ng mag-asawang Mans and Sara Duterte Carpio kasi nga nasaan ang assessment na hinahanap or requirement para maisapubliko. Walang assessment eh. So anong otoridad mo para mag-disclose sa publiko ng tax filings? Malinaw sa batas na ginawa mismo ng Kongreso at syempre ang Senado bilang sang impeachment court ay kabahagi ng Kongreso ay nag-require na hindi lang authority of the President kung hindi assessment. Pero syempre, walang kaduda-duda naman na talagang ang buong akala ni Bangag kapag naisang publiko niya madadawit o madidiin na si VP Sara sa charge ng graft and corruption. Julol. Hindi po ganun yun. Dahil by themselves, ang income tax filing ay magpapatunay lamang kung magkano dineklara mong income, magkano binayad mong tax. Now, at most, ang pwede nilang gawin gaya nung ginawa sa panahon ni Corona kung saan nagbigay testimonya itong si Kim Henares na dating BIR Commissioner. At ang kanyang testimonya yung binayag na buwis over the years ni dating Chief Justice Corona ay napakaliit kung ikukumpira sa naging assets ni Corona.
Now, yung ganyang testimonya ba ng isang BIR commissioner base sa mga tax filings na isinapubliko rin noong mga panahon na yon ni Noynoy Aquino, yan ba'y nagpapatunay ng graft and corruption? Hindi. Kung maaalala nyo, hindi naman na-convict si Corona dahil sa unexplained wealth na gusto sanang patunayan ng prosecution sa pamamagitan ni Kim Henares dahil yung conclusion ni Kim Henares na yung taxes na binayad, yung kita na dineklara ay hindi proportionate doon sa nakalap na yaman ni Corona. Hindi naman yun ang naging basehan sa kanyang conviction. Hindi sa unexplained wealth, hindi sa graft and corruption. Na ang basehan lamang ay doon sa hindi pagdedeklara ng tamang Statement of Assets of Liabilities and Net Worth or SALN ni Corona. Full stop. Pati nga yung mga dollar deposit na nasiwalak ni Conchita Morales na naisa publiko, maski na ito ay pinagbabawal sa foreign currency deposit law, no, ay nabaliwala. Kasi, well, hindi siya nabaliwala, but yun yung yaman na hindi na-deklara sa Statement of Assets of Liabilities and Net Worth. Ibig sabihin, maski protektado ang mga dollar deposits, pero dahil napatunayan na merong ganyang dollar deposits, dahil si Corona naman ay nag-waive na kanyang secrecy of the bank deposit law, kasama na doon sa mga dollar deposits niya, ang napatunayan ng Kongreso, dapat yung dollar deposit na yon na-include sa Statement of Assets of Liabilities and Net Worth, na hindi naman na-include. So yun ang naging dahilan sa conviction. Hindi dahil sa graft or corruption, hindi dahil sa unexplained wealth. Dahil on its own, ang tax declarations, ang tax filings, at saka yung mga buwis na binayad can only show na on its totality, over a period of time, hindi tama yung assets katumbas doon sa sinasabing kita taon-taon at buwis na binayad. Para mapruebahan ang graft and corruption, kinakailangan pa rin ng ebidensya ng pangungurakot. Kapag wala kang ebidensya ng pangungurakot, magre-rely ka lang doon sa batas na nagsasabi na kapag unexplained wealth ang pag-aari ng isang tao na nagtatrabaho sa gobyerno, pwede magkaroon ng presumption na yan ang ill-gotten. Pero pwede naman yan maribat. Nagbenta ako ng lupa. Dati walang balor. Ngayon, mahal. Di natural yan ang explanation. Kaya biglang lumobo ang iyong assets, no? At ang iyong net worth. So hindi pa yun automatic. It only gives rise to a presumption na pwede pang maribat. So sa akin, kung ang kanilang pakay sa paggamit ng mga tax filings ay para pruebahan ang unexplained wealth o di naman kaya graft and corruption, hindi po yan tatayo. Kasi nangyari na po yan kay Corona, hindi naman po naging sapat yung ganyang mga dokumento para mapatunayan ang graft and corruption o di naman kaya ang unexplained wealth. Isa pa po, kinakailangan material, kinakailangan relevant. Paano nila sasabihin na yung mga taxes na binayad ni VP Sara at na kanyang may bahay ay mapapatunayan na sila ay kurakot, samantalang wala pang nakakakita ng mga tax filings na yan except si VP Sara at ang kanyang asawa at siyempre at ang BIR. In other words, bago ka makagamit ng ebidensya, ang definition mismo ng material at relevant ay ito yung mga bagay-bagay na magpapatunay ng mga paratang sa hukuman. Paano mo alam na ito yung magpapatunay ng paratang na siya'y kurakot samantalang hindi mo alam kung anong sinasabi ng mga tax filings na yon? So on that point alone, talagang anong materiality, anong relevance, wala ka naman kasi kahit anong ebidensya pa na napapakita na kurakot si VP Sara. Ang tanging napakita nila ay nag-withdraw ng milyones sa bangko. Pero ang mga bank officials mismo nagsasabi, bagamat ito hindi nangyayari araw-araw, wala namang illegal dito sa pag-withdraw. Dahil pag-withdraw lang yan. Kaya tama naman yung ginawa ng abogado ni VP Sara, no cross your honor. Kasi wala naman silang napruebahan other than nag-withdraw. Nasa ang ebidensya ng pangungurakot, nasa ang ebidensya ng unexplained wealth. Yan ang problema ng prosekusyon. Wala kasi silang mapakitang ebidensya either ng yung mga marangyang kayamanan, gaya ng nangyari sa kaso ni BP Binay noong mga panahon na yon, at wala sila talagang ebidensya kahit sinong magsasabi, kurakot si BP Sara. O narinig yun na, yung nakakulong na kidnapper na si Madriaga, na pati ako pilit na sinisira, na ako daw ay kaya lang ko siya pinakulong dahil tinutulungan daw niya yung mga farmers na naging biktima ko ng land grabbing. Hindi na nila pipresenta. Kasi nakita nila sa format ng impeachment na nakikita ang buong daigdig, magiging katawa-tawa lang sila kung gagamit sila na isang tao na minsan nasentensyahan na ng kamatayan dahil sa kidnapping at ngayon nakakulong na naman. Mabuti sana kung siya nagkamali nung minsan na pagbigyan ng Korte Suprema na reverse ang death penalty on automatic review. Pero nakakulong na naman. Paano mo naman paniniwalaan yung ganyan? Paano nyo rin paniniwalaan yung tao na nagpaparatag sa akin ng mga kriminal na mga bagay? Siya'y nakakulong, siya'y nakakulong. Okay, so yun po ang reaksyon ni Attorney Harry Roque ha. Pakinggan natin itong si Attorney Tipacio patungkol po dito sa itong ugali ni Lacson. Ito po, panuorin natin ito para malaman ng taong bayan. Kasi galing pa ito si Lacson, kinontra niya si Marcoleta. Ngayon naman, kinontra niya si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi wala siyang magawa Nagsasabi lang ng totoo yung mga senador, siya pikon na pikon. Ito, panoorin natin, play.
tayo ay gusto natin transparency Opo. and accountability. Mm. Kaya nga meron tayong impeachment kay Yes. VP Sara. At Opo. pinabubukas natin yung mga salin, yung mga bank deposits, di ba? Opo. Eh bakit hindi tayo lahat? Oh, di ba? Oo, di ba? Dapat walang Oo, lulusot. tama naman, oh. Oo, tama. Tama yan, sir. Kasi sabi nila, bakit si VP lang? Oo, selective talaga. Kasi sabi niya, kaya siya ay bumoto upang ma-impeach si VP Sara Duterte ay dapat transparent ang lahat. Transparent ang lahat. Hindi yes. lang si VP. Mm. Hindi lang kung sino-sino dyan. Dapat lahat sila. Oo. Ayan. Kasi Kayong- bakit ka naman isa lang? Bakit Ayan. selective? Oy, kayong nag-umpisa, di lahat na kayo. O sasabi nila, Oo. mag-wave na tayo ng bank secrecy. Ilabas na natin lahat ng mga sali natin. Kasi tinatago eh. Opo. Try mo, pumunta ka sa Secretary General Mm. ng Congress at humingi ka ng kopya ng salin ng kahit sinong kongresista. Oo. May magbibigay ba? Wala. Oo. Bakit? Ayaw nyo Sasabihin magbigay. ng Secretary General, Malaysia and Pakistan. Ah. Alam mo yung Malaysia and Pakistan? Paki ko sa kanila. Malay ko sa kanila. Malay ko at pakialam ko. Yan. Ay, grabe. Aray So ko, eto, sakit alam niyo, yan. pinanawagan na ito noon eh. Opo. Ni CJ Corona nung siya ay ini-impeach doon sa trial niya. Hinamon niya ang lahat ng nanoroon ng mga senador at ng mga public officials. O ito, may waiver ako rito. O ito, pipirmahan ko. Yan, pirmado na. O, lahat tayo, pumirma. Didistribute niya. Pinirmahan ba? Walang Nila? pumirma. Oh, daya nyo naman. Siya lang ang pumirma. Ay, edi Ang di tawag malabo. doon- Malabo Ang sila. tawag doon Malabo. ay KMU. Kamoting may May ulalo! ulalo! Ayan. Oh, grabe kayo ha. Pero alam mo, attorney, pag ganyan na nangyayari sa bansa natin, nakakatulog pa ba sila? Abay siguro. Ay parang ano, Walang parang... eyebags eh. Wala yung mga facelift. Ay, grabe. Maawa naman po kayo, guys. Ang laki na ng utang natin ha. Grabe na. Hindi na maganda to. O, di ba, ito nga pinag-uusapan natin bago matapos Oo. bago mag-umpisa yung programa. Opo, nakakatakot na. Dumagdag ng 500 billion. Opo. Pagkatapos ibibida mo yung 800 million. 800 Opo. million na naibalik. Medyo questionable pa yung Opo. basis. Eh, ang dumagdag, 500 billion agad. Grabe. Oh, dahil nga gagawa ng rocket ship eh. Dahil sa rocket ship. Ano po BBM. ba nating utang? Ang laki na. Sino bang matalino nag-isip ng rocket ship? Alam mo, may duda ko. Oh. Palagay ko si Larry Gadon. Puro racket ang nasa isip? Ganun ba yung ibig sabihin mo? Ay, ewan ko Hindi ha. siya ganon. Ay, Hindi siya ganon. Oh. Kasi, di ba, Daw Presidential ng mga Advisor on netizen. Poverty Alleviation. Oh, sa wala naman netizen yata yan. naipayo. Oo. Di ba ngayon naghihirap parami. Oh. Ang sinasabing mahirap sila. Anong ginagawa ng Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Wale! Ayan. Ay, happy 1,000 live viewers! Ayan. Maraming Mahirap. salamat po sa inyo and happy Friday! Yes! Happy weekend! Happy payday day! Day! Wow, talaga. Oo. di ba? Sa kabila nitong pataas ng pataas na utang Opo. Yun ang at nakakatakot. palalang ekonomiya, anong ginagawa? Ninyo! Tinutulig sa yung mga kalaban sa politika. Yan. Oh. Si Alan Peter ang Grabe. pinupuli. Oh. Ano Tsaka ba si naman yan? si Senator Pia Oo. Cayetano. Etong sinasabing Southeast Oh. Asian Games. Oo. Bakit si Alan Peter? Bakit Ah, siya Ito na? na, pirma po ito dyan. po kay Lacson. Yung BCDA chairman, si Vince Dizon, with MTD Capital Berhad. Uulitin Ayan na, ko ha, ayan sa na. mga nakamis. Oo. Yan pong kontratang yan na di umano 8.5 billion lang daw. Daw? Ganito ha. Venture agreement. Okay. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Why? Mamaya ha, mamaya. Mm. Ang joint venture agreement, ganito yan. Halimbawa tayong dalawa, Opo. mag-joint venture. May Opo. lupa ka, Aha. may pera ako. Aha. Jubes, ilipat natin sa pangalan ng joint venture agreement yung lupa mo. Tatayuan ko ng building, Aha. paupahan natin o ibenta natin as condominium, Opo. hati tayo sa tubo. Or, halimbawa, ang worth ng property mo ay 50 million. Okay. Ang structure na Magkano? gagawin Mm. ay 100 million. Mm. So, yun ang proportion natin. Okay. Halimbawa, 30 million yung iyong lupa at 70 million yung gagawin. 70-30 tayo. 70-30. Depende sa halaga. Ah. Ganun ang joint venture. Opo. So, under this joint venture, gagawa ng mga sports facilities ng MTD Capital Berhad yung 40 hectares na Wow. lupa sa doon sa BCDA. Opo. Okay. Sa halagang 8.5 billion. So, dapat yon ang ambag ng MTD. Ang Oh. ambag ng BCDA ay 40 hectares na lupa. Ang laki Okay. nun. So far, so Okay. good. Okay, Okay. 40 Anong naging hectares. problema? Number one, hindi naman pala naglagay ng fresh money yung MTD Capital Berhad. Ah. Inutang sa Development Bank of the Philippines. Oo. Ay, kagaling. Pero di natin
hindi naman nagpasok Ano ba ng bagong yan? pera. Niluto tayo sarili nating mantika? Yun, nadali mo! Grabe naman. Hindi ko naisip Oh. yun. Number 2. Oh. Dapat yun, joint venture agreement. Halimbawa, Opo. 25 Tama years, po. 30 years. Parang yung ginagawa ng Ayala, di ba? Ayun. Ayala style. Yun, yung properties at the end of the term ng joint venture, doon na yon sa may-ari ng lupa kasi hindi mo naman pwedeng dalhin Opo, yun, hindi di ba? pwedeng dalhin. Oo. Matik Or na yun, yan matik. ay nagbibilong doon sa mga binentahan. Opo. Depende sa JVA. Pwede. Ito, ibang klase. Sabi ng BCDA, yung ginawa mo mga structure, babayaran namin ng 2.2 billion per year for 5 years. Magkano total noon? 2.2 times 5. 11 billion. Oh. Teka muna, akala ko pa 8.5 lang yung halaga. Oo Bakit nga. babayaran mo yung MTD Capital Ba't napunta? Berhad? Bakit Bakit ganun? may tubo agad siya? Sa JPA, hindi garantisado ang tubo. Number 3, yung agreement na ililipat after 5 years sa BCDA, yung mga ginawang mga buildings, Oh. hindi po yung joint venture. Yun ay build transfer scheme. Oh, Okay, yes. bakit itinago sa pangalang joint venture? Ito, sasabihin ko sa inyo. Pag joint venture kasi, subject lamang sa Swiss Challenge. Yan. Ibig sabihin, ako yung MTD. Opo. Unsolicited ito. O, meron akong ganitong offer, 8.5 billion, gagawa ng structure. May isa o dalawa o kung ilan na mga taong interesado rin, sasabihin, uy, Partnership yan. hindi, teka Hindi. muna. Okay. Sabihin nila, uy, may offer ako sa'yo, mas maganda sa MTD, 9 billion. Swiss Challenge ang tawag doon. Ako na kunin mo, 9 billion. Kasi pinapublish yan Opo. yung JVA. Opo. Ibig sabihin, mas mahirap gawin. Kasi meron ng presyo, 8.5. Oo. Kailangan, mas mataas sa presyong yon. Oh. Kung bill transfer scheme, public bidding, mas Opo. mahirap. May pagdadaanan kang proseso. Marami, oo. Mas mahigpit. Hindi lulusot yung racket nila na 8.5 babayaran ng 11 billion. Na hindi billion. naman JVA yun. Oh. Di ba? Merong nakapansin si Attorney Philip Horado na noon ang hepe ng Office of the Government Corporate Counsel. Sabi niya, oops, teka muna. Hindi pwede yan. Dapat may public bidding yan. Galing. Oo. Kaso mo, inintriga. Natanggal. Ganun Siya pa talaga, natanggal no? noong sinita niya. Sa pagsasabi And then ng totoo. nagtuloy. Kaya kami, dinimanda namin si Vince Dizon noong 2019. Tayo, Opo, Citizens Crime Watch. Citizens Crime Watch. Kung sa tingin namin noon ay may kasalanan, si Alan Peter Cayetano bilang chairman ng Philippine Sea Games Organizing Committee Okay. o PISOC. Okay. Ba't ganun? Philippine PHI SEA Games or PISOC nga, tama, Oh, PISOC, PISOC. Oh. okay. Akala ko PISOC, iba naman. Oo. Anyway, kung sa tingin namin may kinalaman siya rito sa kalokohan ito, sinama namin siya. Tayo, wala tayong sinasanto. Wala, Si Ramon wala. Lopez nga, gabinete ni Pangulong Duterte. Bagamat supporters tayo ni Pangulong Duterte, dinimanda natin si Vince Dizon, Opo. tao ni Pangulong Duterte noon. Opo. Siyempre, bumaliktad na ngayon. Dinimanda natin. Dapat dinimanda natin si Alan Peter. Ayun. Hindi natin Hindi siya kasali. ginalaw kasi hindi siya kasali. Hindi siya Pagkatapos, kasali. etong si Lacson, na kapag yung mga kaalyado niya sa Malacanang ang imbestigahan, pinipigil niya, siya yung galit na galit ngayon. Di ba? Ano tawag doon? Bouncer ba tawag doon, attorney? Ba't bouncer? Tagaharang? Oo, bouncer. Bouncer siya pag flood control. Pero ito, Bouncer. wala namang kasalanan yung Daw. tao. Yun ang pinanggigigilan niya dahil lamang sa politika. Ano Ayun, ba siya? Yun lang. Oo. Yun ang sinasabi. Oo. Procurement anomalies. Ano ba yan? Yun ang tingnan nyo. Buksan yung uli. Sapagkat yung kay Vince Dizon, Opo. na-dismiss lang yun kasi inabutan ng pandemic. Sinabi insufficient evidence. Paano hindi tayo makagalaw noon, di ba? Oo. Lockdown. Walang chance. pasok ang mga tanggapan ng pamahalan. Yes, no chance to go I-reopen around. nyo yan kung talagang parehas kayo. Baka mas syempre, malaki hindi problema parehas. nila. Yan ang nangyari dyan. Yung 50 million na kaldero. Kasama yan dun. Sabihin nila, chairman. Ang pumirma nga. BCDA, hindi naman yung chairman. Pag pinaginitan niya si Alan Peter dahil magaling magtanong Yun. sa impeachment trial. Ay, Gan- naman, ganun talaga, tirada attorney. nyo naman booking na booking naman kayo Anyway, eto pa. Di ba sinabi natin, sa Opo. kabila ng hirap, Opo. ay kung ano-anong inaatupag. Ano nangyari dun sa wage increase? Ano nangyari? Naudlot! Naudot, bakit? Ikuwento mo! Ang sabi nila, eto na, sinuspinde Ang sabi daw. ng iba, Sinuspinde. Masarap ang patis. Ay, di pala yun. Sinuspinde ng DOLE ang court order na yan. Kasi, Hindi ng dole. mula sa DOLE, confirm na ang court order daw Ayun. yun. Court May order yun. nag-question. Opo.
Ay, bakit ganon? Hindi, kinwestiyon itong Redicon Trading and Construction Oh. Corporation. Oh, hindi pa pala sila ready. Hindi pa ready. 72-hour That temporary. Hindi, sa temporary. hanip na 72 RO. hours, Oo. status quo ante. Ante. Ay, ang lungkot naman. Ibig sabihin, kung ano yung umiiral bago nagkaroon ng wage hike, yun Opo, muna. Yun muna. Hindi kasi, ito two sides of the issue. Natuwa tayo na matataasan yung sweldo. sahod ng ating mga manggagawa. Opo. Ngunit, alam nyo, upon further reflection and research, mukhang yan ay ipinatutupad ng DOLE sapagkat yung kanyang hepe ngayon, si Francis Tolentino, na Ay. nangamote. Oh, happy 1.7K Ay! live Thank you, viewers! guys. Thank you. Anyway, bumalik tayo kay Francis Tolentino. Opo. Ito si Francis Tolentino, senador. Tumakbo yung senador yan, Olats. Oo. Oh. Kumampi kay Duterte, nanalo. Oh. Oo. Yes. Nung senador na bumaliktad, Bumaliktad. natalo. Natalo. Ngayon, gustong bumalik sa Senado. Nagpapapogi. Ayun. Inappoint ni Oo. Pangulong Marcos sa DOLE. Alam mo naman si Pangulong Marcos, lahat ng talo. Lahat ng sinukan ng taong bayan, yun ang inappoint. Si Benhar Abalos, si Francis Tolentino, Ayun. Yung mga olats. yung mga Olats. Oo. Ayan. Sorry po. Mga Luz Valdez. Ah. Tambalus-lus. Tambalus-lus. Aray ko! Yun ang ina-appoint. Nagpapapogi yata. Eto, nagpatupad ng 85 pesos. Oh. Wage hike, napakalaki. Okay sa manggagawa, pero sabi ng mga ekonomista, sabi ng mga may-ari ng mga negosyo, teka muna, baka counterproductive. Sapagkat, alam nyo, parang yun nga, yung sinasabi ko, yung parang, ano yun, yung tug of war. Yung Hilihan. lubid niyan ay, Opo, palakasan ng yung hilan. haba niyan, hindi na-stretch. Ah, Pag opo. hindi mo sa kaliwa, bibigay sa kanan. Kasama. Pag hindi, ganun, and vice Opo, versa. Pag opo. hinili mo sa kanan, bibigay sa Kasama kaliwa. sa kanan. Oo. Ayun. Hindi naman dito, bumigay dito sa kaliwa. Wala Mabuti na. para sa mga magagawa, pero sabi ng mga may-ari ng negosyo, Sa negosyante. masama sa ekonomiya. Binalita ito ng The Manila Times. Okay? Binalita ito ng The Manila Times. The motive for killing political vlogger Alicia Lipata, or she is known to be called Mima Alicia, was an 8 million debt as well as personal disagreements between her and the alleged mastermind. So, basing on the investigation of the PNP, yung 8 million na utang niya ang pinakadahilan. Okay, siguro nagalit na sa kanya, di ba? So, ito yung, ito yung sinabi ko sa inyo. Binanggit ko ito kahapon. Pasensya na po sa sipon ko, guys, tumutulo yung sipon ko. Pasensya. Ang problema sa bansang Pilipinas, alam ko may poverty. Alam kong hirap na hirap yung buhay natin ngayon na si BBM, yung presidente. No? Yung ekonomiya natin, bagsak. Pero, yan ang isa sa mga problema natin sa Pilipinas. Meron kasing mga tao na hindi makontento sa simple life. Okay? Yan nga ang laging sinasabi ko sa mga kaibigan ko. Ayokong maging mayaman kasi kapag mayaman ka, ang dami mo nang iisipin. Meron ka ngang maraming mga negosyo, pero kapag marami kang negosyo, marami ka ring iisipin. Kasi hindi naman pwede magnegosyo ka na pabayaan mo yung negosyo mo. Kailangan mo yung i-organize ng mabuti. Bantayan mo ang mga empleyado mo kasi alam mo naman, meron rin kung hindi mo i-organize yan ng matindi, hindi mo alam na hindi na quality yung business mo o malulugi ka. So what do I mean? Itong kasing babaeng to, sa comment section pa lang sabi, yan, pataas kasi ang pangarap. Kaya sometimes tayo, there is no skipping in life. Yan ang lagi kong ina-advise sa inyo. Wala pong skip sa buhay. Yung bang nasa ibaba ka, tapos gusto mo kaagad pupunta ka dito sa taas, hindi yan pwede. Dapat unti-unti kang unti-unti kang tataas. Hindi yung, kasi kung mag-skip ka ng lifestyle, bagsak. There is a tendency na babagsak ka. Babagsak ka. I-example ko na ito. Ang isang tao po na gustong magmamadali, nagmamadali, siya yung nauuna. There is no skipping in life. Kung gusto mong umasenso, kumayod ka. Yun ang Kaya nga sabi ko, yung mga crocodile sa House of Representatives, na mga nangungulimbat ng mga limpak-limpak na maletang mga pera dyan sa flood control, hindi sa lahat ng panahon, kayo po ay nasa taas. Matutuklasan kayo, at may araw rin kayo. May araw rin kayo.
Kaya sabi ko, advice ko sa inyo, no? If you want to become rich, okay? Do it in a legal way. Yun bang, yung tipong makikita mo na yung pag-angat mo sa buhay ay may halong galing sa kumakayod ka. Di ba? Hindi yung yung iba dyan, no? Maraming mayabang dyan. Nagpapaplex ng kanilang sports car, nagpapaplex ng kanilang mga relo, mga Rolex, ganun, ganyan. Pero, sa mga illegal na paraan. So, hindi mo pwedeng ipagmayabang yan. Yung mga congressman dyan na nagpi-flex ng kanilang mga Rolex, mga sports car, hindi yan ikapagmayabang. Yung ikapagmayabang ninyo, yung kagaya kay, kahit nga galit tayo kay Manny Pacquiao, yung kay Manny Pacquiao, dapat siyang magmamayabang dyan sa kayamanan niya kasi pinaghirapan niya yan. Nagpabugbog siya ng kanyang mukha. Nagpapangit siya ng kanyang mukha bago siya na, ano tawag dyan? Bago siya na yumaman. Talagang nagpabugbog. Ang gwapo ni Manny Pacquiao nung kabataan, pumangit siya. Hindi naman pangit na pangit. Pero, tingnan nyo, ang daming peklat ng mukha. Pinaghirapan. May karapatan na magmayabang sa kanyang kayamanan. Pero yung mga tumatanggap ng maleta na hindi man lang galing sa pawis nila, huwag kayong mag-flex, kakahiya kayo. Di ba? Ito ang nangyari kay Mima. Small time, pero small time galing sa small time lang siguro yung 8 million sa ordinary Pilipino. Pero ayan, natapos yung buhay niya. Skipping in life is bad. Di ba?